Para sa unang topic na parts ng system unit, number 1 ay ang video card. Bilang kahalili na kilala bilang isang display adapter, video card, video adapter, video board o video controller, ang isang video card ay isang expansion card na kumukonekta sa isang motherboard ng computer. Ginagamit ito upang lumikha ng isang larawan sa isang display. Nang walang isang video card, hindi mo makikita ang pahinang ito. Mas malinaw, ito ay isang piraso ng hardware sa loob ng inyong computer na nagpoproseso ng mga imahe at video. Ilan sa mga gawain ng karaniwang pinangangasiwaan ng CPU. Ang mga video card ay ginagamit ng mga manlalaro kapalit ng integrated graphic dahil sa kanilang sobrang lakas sa pagpoproseso ng video RAM. Isang visual na pangkalahatang ideya ng isang video card ng computer. Nasa slide ang dalawang visual na halimbawa na kung ano ang maaaring itsura ng isang video card sa loob ng isang computer. Una ay isang larawan ng isang mas matandang modelo ng video card na AGP na may maraming uri ng koneksyon at mga bahagi nito. Sa pangalawa ay isang halimbawa ng isang mas modernong video card ng PCI Express na ginagamit sa mga computer sa paglalaro ngayon. Noong nakaraan, ang VGA or SVGA ang pinakatanyag na koneksyon na ginagamit sa mga monitor ng computer. Ngayon, ang karamihan sa mga ipinapakitang flat panel ay gumagamit ng mga connector ng DVI or HDMI. Maaari ba akong mag-install ng higit sa isang video? Oo. Ang parehong AMD Radeon at NVIDIA GeForce na mga card ay may kakayahang magpatakbo ng dalawa o higit pang mga video card na magkakasama. Para sa pangalawang parts of system unit, ito ay ang hard drive. Ang isang hard drive, minsan dinaglat bilang isang hard drive, HD or HDD ay isang hindi pa bago-bago na aparato na imbakan ng data. Karaniwan itong naka-install sa loob ng isang computer. Direkta nang kakabit sa disk controller ng motherboard ng computer. Naglalaman ito ng isa o higit pang mga platter nakalagay sa loob ng isang nakaselyadong casing. Ang data ay nakasulat sa mga platter gamit ang isang magnetikong ulo na mabilis na gumagalaw sa kanila habang umiikot sila. Ang mga panloob ng hard disk ay naninirahan sa isang drive bay na nakonektado sa motherboard gamit ang isang ATA, SCSI o SATA cable. Ang mga ito ay pinalakas ng isang koneksyon sa PSU ng computer o power supply unit. Ang mga halimbawa ng data na nakaimbak sa hard drive ay ng isang computer ay kasama ang halimbawa ng data na nakaimbak sa hard drive ng isang computer ay kasama sa operating system, naka-install na software at mga personal na file na gumagamit. Ano ang nakaimbak sa isang hard drive? Maaring iimbak ng isang hard drive ang anumang data, kabilang ang mga larawan, musika, video, dokumento, at anumang mga files na nilikha o na-download. Gayun din, ang mga hard drive ay nag-iimbak ng mga file para sa operating system at mga programa ng software na tumatakbo sa computer. Panlabas at panloob ng hard drive. Bagaman, ang karamihan sa mga hard drive ay panloob, mayroon ding mga standalone na aparato na tinatawag na external hard drive o portable hard drive
na nag-back up ng data sa mga computer at pinalawak ang magagamit na puwang. Ang mga panlabas na drive ay madalas na nakaimbak sa isang enclosure na nakakatulong protektahan ang drive at pinapayagan itong mag-interface sa computer. Karaniwang sa USB, SATA, karaniwang sa USB, eSATA o FireWire. Ang isang mahusay na halimbawa ng isang panlabas na hard drive na aparato na sumusuporta sa maraming hard drive ay ang Drobo. Para sa pangatlong parts ng system unit, pangatlo ang optical disk drive. Ang isang optical disk drive ay isang disk drive na gumagamit ng laser light o electromagnetic wave sa loob o malapit sa nakikitang light spectrum bilang bahagi ng proseso ng pagbabasa o pagsusulat ng data papunta o mula sa optical disk. Ang ilang mga drive ay maaari lamang basahin mula sa ilang mga disk, ngunit ang mga kamakailang drive ay maaaring mabasa o maitala. Tinatawag din ng mga burner o manunulat dahil pisikal na sinusunog nito ang organikong tinain sa mga CDR, DVD-R, BDR, LTH disc. Ang mga compact disc, DVD at Blu-ray disc ay karaniwang uri ng optical media na maaaring mabasa at maitala sa mga nasabing drive. Para sa pang-apat na topic, ito ay ang motherboard. Ang motherboard o main board, system board, planar board o logical board ay isang milimbagang tabla ng sirkito. Kilala sa Ingles bilang printed circuit board or PCB na matatagpuan sa maraming makabagong mga computer na humahawak sa maraming mga mahahalagang mga bahagi ng sistema na ginagamit sa pagpapatakbo ng isang computer. Ang motherboard ang pinakakabitan ng CPU na tinuturing na utak ng computer. Kung minsan, tinatawag din itong mainboard or system board o kaya logic board sa mga computer ng Apple. Kaswal na pinaiikli ito kung minsan bilang MOBO. Mga parte ng motherboard: saksakan ng CPU o CPU socket o CPU slot kung saan ang isa o maraming CPU ay maaaring ikabit. Ang karaniwang mga socket ay mayroong mga nagpapanatiling clip na naglalapat ng konstanteng persa kapag ang isang sangkapan ay ipinasok. Para sa mga chip na may malaking mga bilang ng pin, ang mga socket Zero Insertion Force o ZIF o Land Grid Array or LGA ang mga halip ginagamit. Ang isang saksakan ng CPU ay nagbibigay ng maraming mga tungkulin kabilang ang isang strukturang pisikal upang suportahan ang CPU. Suporta para sa isang heatsink at ang pinakamahalaga ay pagbuo ng interpasyon elektrikal sa parehong CPU at PCB. Ang isang uri ng socket ng CPU at chipset ng motherboard ay dapat sumuporta sa serye at bilis ng CPU. Mga pasukan or slot kung saan ang mga memorya ay kinakabit, partikular na ang mga DIMM na module na naglalaman ng DRAM. Chipset na nagsisilbing tagapangasiwa ng daloy ng mga datos sa pagitan ng CPU, memorya at ang peripheral. Ang motherboard ay nilikha sa iba't ibang mga sukat at hugis na tinatawag na form factor na ang ilan ay espesipiko sa mga individual
na manufacturer ng computer. Gayunpaman, ang mga motherboard na ginagamit ng mga sistemang compatible sa IBM ay dinisenyo upang magkasya sa iba't ibang sukat. Para sa panglibang topic ay ang CPU. Ang isang Central Processing Unit or CPU na tinatawag din isang Central Processor, Main Processor, Processor lamang ay ang electronic circuit na nagpapatupad ng mga tagubilin na binubuo ng isang programa sa computer. Gumagawa ang CPU ng pangunahing aritmetika, lohika, pagkontrol at pag-input or output ng mga operasyon na tinutukoy ng mga tagubilin sa programa. Ito ay naiiba sa panlabas ng mga bahagi tulad ng pangunahing memorya at input or output circuit at mga dalubhasang processor tulad ng mga graphic processing unit or GPUs. Mga karaniwang bahagi ng CPU. Ang Central Processing Unit or CPU binubuo ng 6 na pangunahing bahagi. Ito ay ang Control Unit or CU, Arithmetic Logic Unit or ALU, Registers, Cache, Buses, and Clock. Para sa panguling topic, ito ay ang memory. Sa computing, ang memory ay isang aparato o system na ginagamit upang maiimbak ang impormasyon para sa mga agarang paggamit ng isang computer o kaugnay na hardware ng computer at mga digital electronic device. Ang term na memorya ay madalas na magkasing kahulugan sa term na pangunahing imbakan o pangunahing memorya. Ang isang archaic synonym para sa memory ay store. Tumatakbo ang memorya ng computer sa isang matulin na bilis kumpara sa pag-iimbak ng mga mabagal ngunit nag-aalok ng mas mataas na mga kapasidad. Kung kinakailangan, ang mga nilalaman ng memorya ng computer ay maaaring ilipat sa imbakan. Isang karaniwang paraan ng paggamit nito ay ang pamamagitan ng Isang karaniwang paraan ng paggawa nito ay sa pamamagitan ng diskarteng pamamahala ng memorya na tinatawag na virtual memory. Ang pangunahing memorya ay ang kasamang ROM at RAM at matatagpuan malapit sa CPU sa motherboard ng computer na pinapagana ng CPU na basahin ang data mula sa pangunahing memorya ng napakabilis. Ginagamit ito upang mag-imbak ng data na kailangan ng CPU na malapit na sa gayon ay hindi ito maghintay para maihatid dito.